Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ngayong araw ng Miyerkules, makakasama nating muli bilang special guest co-host si Miss Alexandra Faith Garcia, ang Miss Aura International Grand Winner 2021 at multi-medalist triathlete. Magandang umaga sa iyo, Miss Faith. Magandang umaga, Sir Ethan. Magandang umaga mga ka-PNN. Huwag po nating kalimutan i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Philippine National Police. Police Community Affairs and Development Group, PCAG, Tagapag-ugnay at Police News Network. Kami po ay maghatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Mahigit 700,000 pisong halaga ng tanim na marijuana pinuksa sa Kibungan, Benguet. Sospek sa pambobomba at pagsunog sa bus sa North Cotabato noong taong 2021, hawak na ng mga otoridad. Physical Conditioning Program ng PNP o Polystenics, formal nang sinimulan sa Campo Crame. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang mga balita mula sa bahagi ng Luzon. Formal na muling inilunsad ng Philippine National Police ang regular nitong physical conditioning program na tinaguriang Polystenics sa isang kick-off ceremony na isinagawa sa Transformation Oval Camp Brigadier General Rafael Crame. Pinangunahan ni Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., Deputy Chief PNP for Administration, ang nasabing aktibidad bilang kinatawan ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Police General Torre ang kahalagahan ng kalusugan at pisikal na kahandaan ng bawat pulis upang mas magampanan ang kanilang tungkulin ng buong husay at sigla. Simula ngayong araw tuwing Martes at Huwebes ay italaga lahat ng unit ng PNP ang oras para sa physical conditioning activities. Ang Polystenics ay bahagi ng mas malawak na wellness campaign ng organisasyon na layuning palakasin ang pisikal na kahandaan ng mga tauhan bilang pundasyon ng mas mahusay at maagap na serbisyo publiko. Dinaluhan ang aktibidad ng mga opisyal at kawani mula sa iba't ibang national support units at tanggapan ng NHQ na nagpapakita ng suporta sa advokasya ng isang mas malusog at matatag na pambansang pulisya. Binigyang linaw rin ng pamunuan ng PNP na walang sino mang pribadong individual ang inatasan o inaprubahan na mamuno o kumatawan sa anumang weight loss program ng organisasyon. Anumang balitang kumakalat na taliwas dito ay pawang walang katotohanan at hindi kinikilala ng pambansang pamunuan.
Sa walang tigil na pagpuksa ng mga tanim na marijuana sa rehiyon ng Cordillera, umabot sa mahigit 700,000 pisong halaga ng fully grown marijuana plants ang nadiskubre sa bayan ng Kibungan, Benguet. Agad naman itong sinira ng mga operatiba ng Benguet PNP sa kanilang isinagawang magkakahiwalay na operasyon sa naturang lugar. Narito ang report mula kay Patrolman Melba Langbis. Pahiwalang operasyon, tinatayang 752,000 pisong halaga ng fully grown marijuana plants ang nadiskubre ng mga operatiba sa Kibungan, Benguet. Ayon kay Police Colonel Joseph P. Bayungasan, Provincial Director ng Benguet Police Provincial Office, naging matagumpay ang operasyon sa pagsisikap ng pinagsanib na persa ng mga operatiba sa pangunguna ng mga tauhan ng Kibungan Municipal Police Station at Regional Provincial Drug Enforcement Unit, katuwang ang mga tauhan ng Benguet Police Provincial Office, Police Regional Office Cordillera, Regional Intelligence Division, Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera at iba pang unit ng kapulisan. Ang operasyon ay nagresulta sa pagkadiskubre ng 4 na plantasyon ng marijuana na may nakatanim na 3,760 piraso ng fully grown marijuana plants na may standard drug price na 752,000 pisong halaga. Bagamat walang nahuling cultivator, lahat ng nadiskubreng marijuana ay naidokumento at sinunog sa mismong lugar at ang sapat na sample ay dinala sa Regional Forensic Unit Cordillera para sa qualitative test. Ang tagumpay na operasyon ay sumasalamin sa pagsisikap ng iba't ibang unit ng kapulisan sa pagpapatupad ng batas na alisin ang mga banta na nauunlay sa droga at isulong ang ligtas na kapaligiran para sa mas mapayapang bagong Pilipinas. Mula dito sa Rehiyon Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Melba Langbis, alagad ng batas, taga-taguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Langbis. Samantala, walang takas ang isang construction worker sa ikinasang anti-illegal drug operation ng mga tauhan ng Pasig City PNP matapos itong mahuli sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Tunghaya ng report ni Patrolwoman Ivy Corporal. Arestado ng mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit ng Pasig City Police Station ang isang lalaking sospek matapos mahulihan ng hinihinalang illegal na droga sa sinagawang operasyon ng Pasig City. Kinilala ang sospek na sa alias Omar, 36 anyos, binata, construction worker at residente ng Barangay Manggahan ng naturang lungsod. Naaktuhan ang sospek na sangkot sa bentahan ng illegal na droga. Nakuha sa kanyang isang pirasong heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may bigat na humigit kumulang 40 gramo. Dinala sa Station Drug Enforcement Unit ang sospek at ang mga nakuhang ebidensya para sa wastong dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso para sa paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula dito sa Metro Manila, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ivy Corporal, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Corporal. Formal nang umupo si Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr. bilang bagong Regional Director ng Police Regional Office 3 sa isinagawang turnover of command ceremony sa Camp Olivas, City of San Fernando, Pampanga. Yan ang balitang hatid ni Police Corporal Giselle Rivera. Buong pusong tinanggap ng kapulisan ng Gitnang Luzon ang bagong talagang Regional Director ng Police Regional Office 3 na si Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr. Pinangunahan ni Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., the Deputy Chief PNP for Administration, ang formal na turnover ceremony na isinagawa bilang simbolo ng maayos na pagpasa ng pamumuno sa rehiyon. Sa kanyang talumpati, ipinahayag ni Police Brigadier General Peñones ang kanyang hangaring ipagpatuloy at higit pang paigtingin ang mga inisyatiba tungo sa kaayusan at mahigpit na seguridad para sa kaligtasan ng mga mamamayan ng Gitnang Luzon. Samantala, taus-pusong pagkilala ang ipinagkaloob kay Police Brigadier General Jean S. Fajardo, outgoing Regional Director, bilang pagkilala sa kanyang di matatawarang dedikasyon at mahusay na pamumuno.
Kabilang sa kanyang mga accomplishments ang matagumpay na pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa buong rehiyon, lalo na sa katatapos lamang ng mapayapang halalan. Matapos ang turnover ceremony ay sumabak agad ang bagong upong regional director na kung saan nagsagawa agad ng regional command conference upang alamin ang crime status at operational accomplishment ng bawat probinsya. Pinulong din nito ang mga provincial city directors, chief of police, regional staff at ang mga chief ng regional support unit. Patuloy ang Police Regional Office 3 sa pagtupad sa kanilang tungkulin para sa isang ligtas, payapa at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Central Luzon, ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Giselle V. Rivera, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Rivera. Agad na sinimula ni Police Brigadier General Dindo Reyes, ang bagong talagang Regional Director ng Police Regional Office 1, ang inspeksyon sa iba't ibang istasyon ng pulisya sa rehiyon bilang bahagi ng kanyang direktiba para sa mas maayos na pamamahala at pagpapaigting ng serbisyo publiko. Police Corporal J.R. Delmendo sa report. Ilang araw pa lamang ang nakakalipas mula nang maitalaga bilang bagong acting regional director ng Police Regional Office 1, si Police Brigadier General Dindo R. Reyes, ay puspusan na ang kanyang isinasagawang command visit sa mga police station sa lalawigan ng La Union. Una na niyang pinuntahan ang San Fernando City Police Station na pinamumunuan ng kanilang officer in charge na si Police Lieutenant Colonel Rogelio B. Miedes. Kinausap ng masinsinan ni Police Brigadier General Reyes ang mga miyembro ng nasabing istasyon at binigyang diin ang mga direktiba ng Chief PNP na si Police General Nicolas D. Toro III na nakaangkla sa kanyang 3 core pillars: swift and responsive public service, unity and morale within the ranks, and accountability and modernization. Ininspeksyon din ng nasabing opisyal ang communication system ng San Fernando City Police Station, partikular ang kanilang mga radyo, at siya mismo ang sumubok sa mga ito upang masiguro ang functionality ng mga kagamitan. Nagtungo din si Police Brigadier General Reyes sa San Juan Municipal Police Station na pinamumunuan naman ni Police Major Reynante B. Organista, OIC. Sa kanyang pagbisita sa nasabing himpilan ng pulisya, ihinayag nito ang kahalagahan ng kanilang kahandaan sa pagbibigay ng serbisyo sa mga mamamayan, lalong-lalo na ang pagresponde sa anumang insidente. Ininspeksyon din ni Police Brigadier General Reyes ang kanilang mga radyo at iba pang kagamitan na kanilang kinakailangan sa araw-araw na trabaho. Nagtapos ang kanyang inspeksyon sa pagbibigay ng kanyang direktiba kung saan sinabi niya na ang pulis ng Ilocos Region ay dapat maaasahan, malalapitan at mapagkakatiwalaan. Mula dito sa Ilocos Region, ito ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal J.R. Delmendo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Balita mula sa Visayas. Arestado ang isang street-level individual sa ikinasang anti-illegal drug operation ng Lapu-Lapu City Police bilang bahagi ng pinaigting na kampanya ng PNP laban sa illegal na droga. Tinitiyak naman ng PNP ang kanilang buong suporta sa National Anti-Drug Campaign at nanawagan sa komunidad na may pagtulungan sa mga otoridad para sa tuluyang masupo ang illegal na droga sa buong bansa. Patrolman Judith Nicanor sa balita. Sa kulungan ang bagsak ng isang street-level individual matapos makalaboso ng kapulisan ng Lapu-Lapu City sa isinagawang bypass operation sa Sitio Kawayanan, Barangay Gunob, Lapu-Lapu City, Cebu nito lamang Hunyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Jo Marie Javier, hepe ng City Drug Enforcement Unit ng Lapu-Lapu City Police Office, ang street-level individual na suspect na si Alice Jimboy, 36 anyos na residente ng Sitio Tugas, Barangay Gunob, Lapu-Lapu City, Cebu. Ayon sa ulat ng pulisya, bandang alas 10:49 ng gabi na ikinasa ng mga otoridad ang operasyon na nagresulta sa pagka-aresto ng sospek at pagkakumpiska ng 5 pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 5 gramo at standard drug price na 68,000 pesos, isang pouch at bypass money. Kasalukuyang nasa kustudiya ng CDE-ULCPO ang sospek at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
Ang matagumpay na operasyon ay bunga ng pinagsanib puwersa ng City Intelligence Unit ng LCPO, Mobile Patrol Unit ng LCPO at Regional Intelligence Division 7. Ang ganitong accomplishment ay hindi lamang simpleng operasyon, kundi isang konkretong hakbang patungo sa mas ligtas, mas maayos na komunidad. Bilang pagtugon sa 3 pillars ni Chief PNP, ang swift and responsive public service na ininanais mapanatili ang kapayapaan sa ating komunidad. Ang Lapu-Lapu City PNP walang tigil sa pagsasagawa at pagpapaigting ng kampanya laban sa mga gumagamit at nagbebenta ng iligal na droga upang masiguro ang kaayusan sa kanilang nasasakupan. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Bilang bahagi ng kanilang pagpapaigting ng Police Community Relations at pagbibigay suporta sa mga pamilyang pansamantalang naninirahan sa evacuation center, nagsagawa ang La Castellana Municipal Police Station ng isang gift-giving activity para sa mga kabataan sa Negros Occidental. Ang magandang balita mula kay Patrolwoman Charmaine Baloncet. Nagsagawa ng isang makabuluhang gift-giving activity ang mga tauhan ng La Castellana Municipal Police Station sa pamumuno ng kanilang Chief of Police na si Police Major Rogen Darrell Nigos na isinagawa sa La Castellana National High School Junior High at Municipal Evacuation Center. Nito lamang ika-22 ng Hunyo taong kasalukuyan. Layunin ng aktibidad na ito na maghatid ng saya, pag-asa at pagkalinga sa mga batang pansamantalang naninirahan pa rin sa evacuation center dahil sa kamakailang pag-alboroto ng Mount Canlaon na kung saan umabot sa 281 na bata ang nabigyan ng mga laruan ng nasabing inisyatiba ng kapulisan. Ang mga laruan ay donasyon mula kay Police Brigadier General Arnold Thomas Ibay, Regional Director ng Police Regional Office Negros Island Region. Ang kabutihang loob ng ating kapulisan ay patunay ng patuloy na hangarin ng Philippine National Police na hindi lamang para sa seguridad ng publiko, kundi pati na rin sa pagbibigay ng malasakit at tulong sa komunidad. Bukod sa pamimigay ng mga laruan, nakipag-ugnayan at nakipaglaro rin ang mga kapulisan sa mga bata at kanilang pamilya. Ito ay naghatid ng diwa ng pagkakaisa, suporta at katiyakan sa mga apektadong residente na mas lalong nagpatatag sa tiwala ng komunidad sa layunin ng Philippine National Police na serbisyong may malasakit. Patuloy ang La Castellana Municipal Police Station sa pagsulong ng kanilang serbisyo at tungkulin, hindi lamang sa pagpapanatili ng kapayapaan, kundi pati na rin sa pagtulong at pagkalinga sa bawat miyembro ng komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Charmaine Baloncet, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Hawak na ng mga otoridad ang suspect na sangkot sa naganap na pambobomba at pagsunog ng pampasaherong bus sa North Cotabato noong nakaraang Enero 2021. Bagamat walang sakay ang naturang bus, nang pasabugin at sunugin ito, nagresulta ito sa pagkamatay ng isang individual na nadawit lamang sa insidente. Tinutukan niya ni Patrolwoman Judith Analibo. Ang suspect sa pangbobomba at pagsunog ng bus at isang kilalang miyembro ng Dawla Islamiyah Hassan Group na may kasong arson at murder sa Barangay Rosary Heights 11, Cotabato City. Nito lamay 19 ng Hunyo taong kasalukuyan. Kinilala ni NBI BARM Regional Director Attorney Jonathan Balete ang naarestong suspect na si alias Lutre, 35 taong gulang, residente ng Barangay Bulyok, Piquet North, Cotabato. Matagumpay na naaresto ng pinagsanib na puwersa ng National Bureau of Investigation, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, PNP Drug Enforcement Group, Special Operation Unit BAR, Mindanao Area Police Intelligence Office at National Intelligence Coordinating Agency BARM. Ayon kay Attorney Balete, si alias Lutre ay bomb expert at itinuturing na kanang kamay ni Salahuddin Hassan, leader ng DI Hassan Group na napatay sa isang operasyon ng militar. Isa siya sa mga nasa likod ng pambobomba ng isang unit ng Yellow Bus
sa Tulunan, North Cotabato noong Enero 2021 na nagresulta sa pagkamatay ng isang tendera ng prutas sa gilid ng kalsada. Kasalukuyang nasa kustodiya ng NBI BARM si Bakaylat para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon ng kanyang mga kaso. Ang pamahalaan sa pagkikipagtulungan ng mga ahensya ng pangsiguridad ay walang humpay sa pagsasagawa ng mga hakbang upang tiyakin ang kaligtasan ng bawat mamamayan sa rehiyon. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Judy Ann Alibo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Alibo. Sa bisa ng warrant of arrest, inaresto ng kapulisan ang nakatalang top 2 most wanted person sa kasong statutory rape matapos itong matunton sa bayan ng Katil, Davao Oriental. Ang report mula kay Patrolwoman Shaira Rose Aquino. Ng mga otoridad ang tinuturing na top 2 most wanted person sa Davao Oriental dakong alas 10 ng umaga noong Hunyo 24 sa isang matagumpay na implementasyon ng warrant of arrest sa Sitio Tuuhan, Barangay Aragon sa bayan ng Katiil. Kinilala ang sospek na si alias Merlito, 57 anyos, isang manggagawa at residente ng Makahigad, Barangay San Alfonso, Katiil. Naharap ngayon ito sa kasong statutory rape alinsunod sa Article 266-A kaugnay sa Article 266-B ng Revised Penal Code na inamyendahan ng Republic Act 8353. Ang pagkakaaresto kay Merlito ay bahagi ng mas pinaigting na kampanya ng Philippine National Police laban sa mga wanted na individual, partikular na sa mga taong sangkot sa mabigat na parusa tulad ng panggagahasa. Siya ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Katiil Municipal Police Station at nakatakdang isailalim sa proseso ng korte para sa kaukulang legal na hakbang. Mula rito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Shaira Rose Aquino, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Aquino. Nakumpiska ang baril at iligal na droga mula sa isang individual matapos ipatupad ang search warrant laban sa suspect sa Sultan Kudarat. Magbabalita dyan si Patrolwoman Ara Cassandra Concon. Nakumpiska ang iligal na baril at droga sa sinagawang search warrant operation ng mga otoridad sa Purok 5, Barangay Lagilayan, Isulan, Sultan Kudarat. Kinilala ang suspect na si alias Rambo Ramillo, 39 anyos, magsasaka, residente ng nasabing lugar. Bandang 1:40 hanggang alas 4:15 ng hapon, nagsagawa ng search warrant operation ng mga tauhan ng Isulan NPS kasama ang mga personahe ng PRO 12. Nasabat sa pamamahay ng sospek ang 3 peraso ng steel magazine para sa M16, 2 bala ng 9mm, 3 bala ng caliber .357, 5 bala ng caliber .45, isang homemade UC 9mm automatic pistol na may serial number, isang magazine para sa Uzi pistol, 5 bala na 9mm at 4 na peraso ng hinihinalang shabu na may kabuang bigat na 5 gramo at nagkakahalaga ng 34,000 pesos. Naharap ang sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms Ammunition Regulation Act at RE 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tiniyak naman ng Isulan PNP sa kampanya laban sa lahat ng uri ng kriminalidad at ilegal na droga upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa rehiyon. Mula dito sa Rehiyon 12, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Ara Cassandra Concon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Concon. At para sa huling balita, isang bagong tukoy na drug suspect ang naaresto ng mga otoridad sa isinagawang joint buy-bust operation sa Barangay Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Nakibalita dyan si Patrolwoman Danessa Berdos. Arestado ang isang newly identified drug suspect sa sinagawang joint buy-bust operation ng City Drug Enforcement Unit at mga kapulisan ng Valencia City Police Station sa Barangay Poblacion, Valencia City, Bukidnon nito lamang ika-24 ng Hunyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Brian M. Panganiban, officer in charge ng Valencia CPS, ang drug suspect na si alias Jess, babae kinilalang newly identified drug suspect at residente ng nasabing lugar. Balik ng
Second, isang joint buy-bust operation ay nagresulta sa pagkakakumpiska ng mga pakete ng hinihinalang shabu, isang cellphone, isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money at iba pang mga non-drug items. Ang suspect ay nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Camp Capistrano, Gusa, Cagayan de Oro City, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Danasa Berdos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago tayo magtapos, gusto ko po magpasalamat sa masusugid na manonood ng Police News Network at syempre pa sa ating special guest co-host ngayong umaga na si Miss Alexandra Faith Garcia. Maraming salamat sa pagpaunlak mo, Queen Faith. At pwede natin i-promote itong nalalapit na contest mo this weekend. Yes po. Sa darating po na weekend, kita-kita po tayo dyan sa New Clark City para sa New Clark City Multisport Festival. So see you po doon. Pinapasalamatan at binabati ko rin po sila Chief PNP Police General Nicolas Torre III, Police Major General Roderick Augustus Alba, the Director for Police Community Relations, PKG Command Group na pinapamunuan ni Police Brigadier General Marvin Joe Saro, Police Colonel Joel Serrano, Police Colonel Adonis Guzman, at Police Colonel Joel T. Ada. Sa lahat ng personnel ng Police Community Affairs and Development Group at sa lahat ng magigiting na pulis sa buong bansa, maraming salamat sa inyong serbisyo para sa isang ligtas na pamayanan. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Nicolas Torre III at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At bilang bahagi ng mas pinabilis at pinalawak na emergency response system, muli naming ipinapaalala ang panawagan ni Chief PNP na huwag niyo nang hanapin ang mga pulis sa mga presinto sapagkat sila ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating sila sa loob ng 5 minuto. Ang 911 ay bukas 24/7, maaaring tawagan kahit walang load at handang tumugon sa anumang uri ng emergency. Ipagbigay alam sa inyong pamilya, kaibigan at komunidad. Sa panahon ng pangangailangan, 911 ang inyong katuwang. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami inyong tagapagbalita, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ako naman po, Alexandra Faith Garcia, ang Miss Aura International 2021 Grand Winner at multi-medalist triathlete. Maghatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto.